Jesus. Praise Jesus. Magandang umaga po muli, mga taga-Phase 6 Bulihan, mga nagtitinda at mga namimili. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Ako'y muling dinako sa lugar na ito ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan, ng kagalingan, ng kalayaan sa sino mang tatanggapin ang salita ng Diyos at ito'y papamuhay niya sa pang-araw-araw. Mga taga-Phase 6, mahal po kayo ng Panginoon. Nais ng Panginoon, bawat pamilya sa lugar na ito, ang Panginoon makapasok sa inyong mga tahanan, ang Panginoon makagawa sa inyong mga tahanan, ang Panginoon ay makatulong sa bawat pamilya dito sa Phase 6. Kaya po ako ay dinadako ng Panginoon sa inyong harapan. Umulan man o umaraw, kanina sabi ko sa Panginoon, Lord, wag mong paulanin sapagkat ako ay dadako sa Phase 6. Diba? In-schedule mo ko ng every Thursday sa lugar na yon. Kaya paano ko makakapag-preach kung ito ay umuulan? At sa kabutihan ng Diyos, pinatigil niya ang ulan at ako po ay narito sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Mga taga-Phase 6, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay laging iniisip ang kabutihan natin. Ang Panginoon nais tulungan tayo sa pang-araw-araw na buhay natin. Alam ng Panginoon ang mga kahirapan natin, ang mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya tayo po ay lumapit lamang sa Panginoon. Tayo po ay magpakumbaba lamang sa Panginoon. At tayo po ay tumawag lamang sa Panginoon. At papasukin natin ang Panginoon sa ating mga pamilya. Ako po'y mananalangin na, Panginoon, salamat po. At ako'y muli mong dinako sa lugar na ito ng Phase 6 upang sila, Panginoon, ay makapakinig ng iyong mga salita. Sila na mga nagtitinda, sila na mga namimili, sila na mga dumadaan, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, mangusap ka sa kanila. Anumang espiritu ng kaaway na nanakawin ng salita ng Diyos sa mga makakapakinig, ay ginagapos ko mga espiritu ito, tinatapon ko pabalik sa hell. In Jesus' name, I only allow, kinakalagan ko at inaalaw ko ang Holy Spirit, ang siyang malayang kumilos sa bawat isa sa mga makakapakinig ng iyong salita. At ang anointing ay sumaakin, ang wisdom, ang knowledge, ang discernment ay sumaakin, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Subalit ang kaligtasan, ang kagalingan, ang pagpapala ay sumakanilang lahat, Panginoon. Ang conviction ng sin, ang repentance from sin, at ang faith sa Panginoong Hesus na siyang tanging tagapagligtas, ang siya lamang tanggapin ng mga namimili, ng mga nagtitinda, ng mga nagdadaan sa lugar na ito. At binabalaan ko sino mang manggugulo sa lugar na ito'y gawain ng Panginoon, hindi gawain ng ordinaryong tao. Ako'y napag-utusan lamang ng Panginoon. Kaya ito po ay gawain ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, mangusap ka sa kanila, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyong lahat.
Ephesians chapter 6, ang sabi po rito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mga anak, dapat daw tayong sumunod sa ating mga magulang. Kayo, susunod kayo, ha? Ang mga anak na sumusunod sa mga magulang, pinagpapala ng Diyos. Ang mga anak na hindi sumusunod at masuwayin, sumasagot, nagdadabog, at matitigas ang ulo, ay hindi pagpapalain ng Diyos. At kapag alam na nila ang tama at mali, ay maaari nang pumunta sa impyerno ang mga bata. Tama po, ang mga bata na alam na ang tama at mali. At sila ay patuloy na sumusuway sa magulang. Pag sila'y namatay, nakakalungkot, sila'y pupunta sa impyerno sapagkat alam na nila ang tama at mali. Kapag meron na po awareness sa tama at mali, ang mga bata ay posible nang mapunta sa hell. Kaya mga bata, maging mabait kayo sa inyong mga magulang, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Huwag kayong sumasagot sa inyong mga magulang. Huwag kayong nagdadabog sa inyong mga magulang. At huwag ang mga bata ngayon nakakalungkot, minsan nagmumura pa. Sa murang edad ng mga bata, nagmumura. Mga batang nagmumura, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Magsisi kayo sa Panginoong Hesus. Humingi kayo ng tawad sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ang mga anak na gumagalang sa mga tatay at nanay ay pinagpapala ng Diyos. Mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang, lalo na kapag sila ay nasa katandaan na nila, na wala na silang lakas. Diba kung sila ay mga bata pa, ang mga magulang natin, sila ang napupuyat, sila ang naghihirap para lang tayo ay alagaan, lalo na yung mga nanay. Ang mga nanay, mahal po kayo ng Panginoon. Mga nanay, alam ng Panginoon ang inyong sakripisyo sa inyong mga anak. Pagkatapos, ang mga anak natin ay hindi kayo ginagalang sa inyong katandaan. Huwag nawang mangyari ang mga batang ito na hindi sumusunod sa magulang, sa tatay at nanay nila. Kaya nga po, ipinabahagi ang salita ng Diyos, mga anak. Huwag kayong masuwail sa mga magulang. Huwag kayong nagdadabog sa mga magulang. Huwag kayong sumasagot. Huwag niyong minumura ang inyong mga magulang. Kahabagan ng Diyos ang mga anak, patawarin nawa sila ng Diyos. Kaya po tayong mga magulang, dapat pinagpe-pray natin ang ating mga anak. Unang-unang dapat lumapit sa Panginoon ang mga magulang, lalo na ang mga tatay.
Mga magigiting na tatay na tulad ko, tayo po ang unang inaasahan ng Diyos na magdadala sa ating mga pamilya. At madadala mo lang ang pamilya mo, una pag nadala mo sarili mo sa Panginoon. Kaya nga po tayong mga tatay, dito natin ipakita yung ating pagkamacho, yung ating pagka-brusko. Kapag tayo po ay lalapit sa Panginoon, kapag tayo magsisisi sa ating mga kasalanan at tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas, doon mo mapapatunayan kung tunay kang lalaki sa Panginoon. Sapagkat ang mga apostol, kadalasan mga kalalakihan, sila may mga asawa at mga anak. Subalit sila ay nagpakalalaki sa Panginoon. Sila ang unang sumuko sa Panginoon, nagsisi sa kanilang mga kasalanan, at pagkatapos tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas. Kaya naman, sila ay tunay na mga kalalakihan ng Panginoon. Kaya gayon din po sa panahon natin ngayon, mga tatay, inaasahan ng Diyos na tayo ay magiging haligi at matibay na haligi ng ating mga tahanan. At magiging matibay lamang yan kapag yan ay na kay Kristo Jesus. Kapag ang tatay tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, siya ay magiging matibay na haligi ng tahanan. Na kahit na ano pang bagyo, ano pang pagsubok ang dumaan sa buhay nila, mananatili silang nakatayo kasama ng kanilang asawa at mga anak. Subalit kapag ang tatay ay walang relasyon sa Panginoong Yesus, magiging magulo ang tahanan, magiging marupok ang pundasyon ng tahanan. Kaya mga tatay, mga iniibig ng Diyos na mga katatayan, mga tatay, isupo natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Nang gayon, ang iyong pamilya na dinadala maging matatag, maging matibay. Sapagkat si Kristo ang magpapatibay sa inyong tahanan. Kapag ang tatay nagsisi sa kanyang mga kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas niya, ang tatay na iyon ay magiging tunay na matatag, tunay na lalaki sa paningin ng Diyos. At masasandalan siya ng kanyang asawa at mga anak. Mga tatay, okay lang tayo magtrabaho. Subalit, unahin mo muna ang kaligtasan ng pamilya mo. Una, kaligtasan mo. Sapagkat kapag ang tatay nakakilala na sa Panginoon, ang kanyang asawa at mga anak, madadala na rin niya sa Panginoon. Kagaya ng binabanggit sa salitang ito ng Diyos, ang kausap dito ng mga tao, si Apostol Pablo at si Silas, ang sabi nila, and both brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Ito po kasi sa tagpong ito, si Pablo at si Silas ay nakulong ay sa pagbabahagi nila ng salita ng Diyos.
Subalit, ang Panginoon pinalaya sila, ang mga kulungan na buksan, ang mga tanikala ay nakalab. Ganon din po sa atin mga kapatid, kapag tayo mayroong Kristo, meron na tayong pananampalataya kay Kristo, meron na tayong relasyon kay Kristo, anumang tanikala ay makakalag sa atin. Tanikala ng bisyo, ng alak, ng sigarilyo, ng babae, ng sugal, ng kasamaan, ugali sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay makakalaya. Mga tatay, palayain natin ang ating mga sarili. Kagaya rin po dati, wala po tayong pinagkaiba. Lahat naman tayo nag-umpisa sa wala. Lahat naman tayo ay makasalanan ng umpisa. Nung wala si Kristo, lahat ng tao, ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala ni isa. Kaya po tayong lahat makasalanan sa Diyos. Kaya lang tayo nakalaya kung tayo magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Doon lang tayo makakalaya. Doon lang tayo maliligtas. Doon tayo makakalaya kay Kristo. Si Kristo magpapalaya sa atin sa babae, sa bisyo, sa alak, sa sugal, sa sigarilyo, sa masamang ugali. Si Kristo magpapalaya sa atin lahat, wala na pong iba. Ako po ay pinalaya din ng Panginoon 30 years ago. Pinalaya din ako ng Panginoon, wala po akong pinagkaiba sa mga tatay, sa mga kalalakihan. Baka nga mas masama pa ako sa inyo nung una, nung wala pa ako kay Kristo. Ako po ay laking tundo. At alam naman po ninyo kung ano yung tundo. Doon po ako lumaki, mga kapatid. Kaya lahat ng kasalanan nasa akin. Hanggang na makilala ko ang Panginoon sa buhay ko. At ako ay pinalaya ng Panginoon at niligtas. Pinalaya ako sa sigarilyo, sa alak, sa babae, sa masamang pag-uugali, sa sugal. Si Kristo nagpalaya sa akin. Kaya po, yun din ang binabahagi ko sa mga tatay dito sa Phase 6. Kung nais nyo makalaya, tanggapin ninyo si Jesus bilang Panginoon at tanging yung tagapagligtas. Wala na pong iba. Hindi si Pablo magpapalaya, hindi si Pedro, hindi si Maria, hindi si Allah, hindi si Buddha, hindi si Gandhi. Si Jesus Christ ang magpapalaya sa atin. Wala na pong iba. Kapag may nagtuturo sa inyo na merong ibang magpapalaya sa iyo at merong magliligtas sa iyo, ang pangalan ay hindi Jesus Christ, kapatid. Lumayo ka sa Kanya. Sapagkat kung makikinig ka sa Kanya, isang araw makikita kayo sa hell. Ikaw na nakinig sa Kanya at siya na nagturo ng mali sa iyo, makikita kayo sa impyerno at hindi mo siya pwedeng sisihin. Sapagkat ang Biblia ay nasa ating mga tao. Bubuklatin na lang natin ang Biblia. Mapalad tayo kung merong ganito magpapahagi ng salita ng Diyos. Paano kung wala? Kailangan tayo mismo buklatin natin ang ating mga Bible. Huwag natin hayaan ang ating mga Bible ay nakadisplay lamang sa ating mga bahay. Narito ang kalayaan natin, narito ang kaligtasan natin, nasa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan.
kung ito'y patutuloyin natin sa ating mga puso, tayo po ay palalayain nito. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Ang kausap dito ni Pablo at ni Silas ay mga kalalakihan, mga tatay din. Ang sabi nila, sumampalataya kayo sa Panginoong Yesus, kayo ay maliligtas, mga kapatid. Ito po ay salita ng Diyos, binabasa ko lang sa inyo. Ang mga apostol, si Jesus ang binabanggit na tagapagligtas. Ang tunay na apostol, si Jesus ang binabanggit na tanging tagapagligtas. Kapag hindi si Jesus ang narinig mo tagapagligtas, kapatid, tigilan mo yan kahangalan mo. Tigilan mo yan. Sapagkat walang mapapagod ka lang dyan at isang araw pupunta ka lang sa impyerno. Jesus ang tagapagligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo, Jesus ang tagapagligtas. Si Pablo, the greatest apostle of all time. Ang sinasabi niyang tagapagligtas, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Mga tatay, tayo po unang sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tayo po unang magsisi sa ating mga kasalanan. Pag-uwi niyo po ng mga bahay, mag-pray po muna kayo. Lahat po nang naririto, mga namimili, pag-uwi nyo sa bahay, mag-pray muna kayo, unahin nyo muna ang inyong kaligtasan, sapagkat ang tao na walang relasyon ni Jesus, isang lugar lang ang tutunguhan yan pag siya'y nawala sa mundong ito. At yun ay ang dagat-dagat at apoy ng impyerno. Dalawa lang tutunguhan ng tao, mga kapatid. Langit kapag meron siyang relasyon kay Jesus, at impyerno kapag wala siyang relasyon kay Jesus. Kapatid, pagbalik-balik na rin mo man ng mundo, yung po ang katotohanan. At dapat natin tanggapin ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan magpapalaya sa atin. Mga kapwa ko Pilipino, palayain mo yung mga sarili. Jesus ang magpapalaya sa inyo. Pagdating nyo sa bahay, mag-pray muna kayo. Mag-pray po muna kayo. Humingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan at tanggapin nyo si Jesus bilang Panginoon at ang inyong tagapagligtas. Siguraduhin nyo muna ang inyong kaligtasan. Sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo sa mundong ito. Baka ang iba sa atin hindi na nagising sa araw na ito. Ang iba sa atin ngayon lang huling araw mo sa mundong ito. Hindi mo lang alam kasi walang nakakaalam. Kaya nga magsiguro muna tayo sa ating kaligtasan. Pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Pagkatapos nun, mararamdaman mo, ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, ikaw ay nilinis na ng Panginoon, ikaw ay niligtas na ng Panginoon. At isusulat ng Panginoon ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At yun ang magiging gate pass ng sino mang tao para makapasok sa kaharian ng Diyos. Walang ibang gate pass. Si Jesus ang gate pass natin sa langit, mga kapatid. Si Jesus ang gate pass natin sa langit. Wala na pong iba.
Kaya nga si Apostol Pablo sabi niya, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Ang kausap niya dito, mga tatay, maawa kayo sa inyong mga kaluluwa. Meron niyang pupuntahan pagkatapos mo sa mundong ito, sa langit o kaya ay sa impyerno. Sa langit, pag meron kang relasyon kay Jesus, at sa impyerno kapag walang relasyon kay Jesus. Kapatid, pag uwi mo ng bahay, mag-pray ka muna agad-agad. Bago ka magluto, bago ka maglaba, bago ka maglinis ng bahay, bago ka pumasok sa trabaho o sa eskwelahan, ano man gagawin mo, unahin mo munang mag-pray galing sa puso. Hindi mo kailangan ng prayer booklet. Yung galing sa puso mo na panalangin, mas dinidinig yan ng Panginoon. Magpe-pray ka lang mula sa puso, hihingi ka lang ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo. Kung hindi mo kayang banggitin lahat, sabihin mo na lang, Lord, lahat ng mga kasalanan ko, patawarin mo. Pinagsisisihan ko po lahat ng aking mga kasalanan. At pagkatapos po noon, mararamdaman mo, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan na sasabihin, na parang sinasabi sa iyo ng Panginoon, pinatawad na kita, nilinis na kita. Ang susunod mong gagawin, sabihin mo, Lord Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. Pumasok ka sa puso ko, pumasok ka sa buhay ko, pumasok ka sa pamilya ko. In Jesus' name. At pagkatapos po nun, mararamdaman mo ang pagyakap ng Panginoon at parang sinasabi niya sa iyo, pinatawad na kita, nilinis na kita, huwag ka nang magpakarumi pa. At pagkatapos, niligtas na kita at isinulat mo na ang pangalan mo sa aklat ng buhay upang anumang araw na mawala ka sa mundong ito, makakapasok ka sa aking kaharian, ang sabi ng Panginoon. At pagkatapos niyan, sabi niya, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Pagkatapos mo maligtas, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para mag-share sa asawa mo at mga anak mo na si Jesus ang tanging tagapagligtas. Paano mo ito magagawa? Kung hindi mo kilala si Jesus, kung ikaw mismo hindi ka ligtas, paano mo maliligtas sa asawa mo at mga anak mo? Kaya po mga tatay, unahin natin ang kaligtasan natin upang maligtas din ang ating